Ang oras po natin mga kapuso ay alas 6:27. Tuloy-tuloy lang po mga balita. Good morning! Ito ang saksi sa Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Hindi po natin nararamdaman yan at hindi masyado nababalita pero grabe po ang mga brownout. Nag-umpisa yan sa Mindanao ngayon. Visayas at Mindanao mga kapuso. Hindi na po biro ang dami ang mga kapuso ng brownout yan. Problema sa brownout sa Visayas at Mindanao. Tuesday New Live. Magandang umaga! Magandang umaga, Mike. Tiniyak ng pamahalaan na mayroon na itong inilalatag na solusyon para sa problema ng brownout sa Visayas at Mindanao. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na natalakay na ni Energy Secretary Jose Rene Almendras ang problemang ito sa iba't ibang electric cooperative at distribution company sa Mindanao. Mayroon na anya mga panukalang solusyon si Almendras para mabawasan ang mga insidente ng brownout sa rehiyon. Isa na rito ay ang pagtatayo ng tinatawag na baseload non-hydro plants. Nakatakdang kausapin at ipaliwanag ni Almendras sa mga mababatas ng Mindanao ang sitwasyon doon at kung ano ang maaaring ipatupad na short-term solutions habang binabalangkas pa ang pangmatagalang solusyon. Hindi naman masabi pa ng palasyo kung hanggang kailan tatagal ang mga nararanasang arawang pagkawala ng supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Naku, lalo pa ngayon tag-init na Tuesday. Yun na nga. Panahon na ngayon ang tinatawag na summer na ngayon. Oo, okay. Oo, at saka mahirap pagka hydro plants ka pa rin aasa dahil nakakapos sa tubig kapag ka summer. Patay sa mga paunang report, tumatagal ng 2 hanggang 4 na oras ang brownout sa Visayas at Mindanao araw-araw na siyang dahilan ng pagkabahala na ngayon ng mga negosyante sa rehiyon. Ang inyong kapuso, Tuesday sa Agniyo ng GMA Super Radio, DZWB.